Chinese visitors, higpitang todo. Nararapat lamang ang ginagawa ng Department of Foreign Affairs of DFA na paghihigpit sa mga bumibisitang Chinese sa bansa. Nagdagdag ang DFA ng visa requirements sa mga nag-a-apply ng temporary visitors visa. Nire-require na mag-submit ng Chinese Social Insurance Record certificates ang mga bibisita sa bansa. Noong nakaraang buwan, una nang inihayag ng DFA na maghihigpit na sila sa pagbibigay ng tourist visa sa Chinese nationals. Ang paghihigpit ay dahil sa mga report na may mga passport at visas na illegal na issue, kaya maraming Chinese nationals ang labas-masok sa bansa. Marami rin ang overstay na Chinese. Ayon pa sa DFA, maraming dahilan kaya ipinag-utos ang paghihigpit, pero ito raw ay ipatutupad para na rin sa kapakanan ng ibang Chinese na nagiging biktima ng mga illegal na Philippine Offshore and Gaming Operators o POGOs. Marami raw Chinese ang kinikidnap ng kapwa Chinese at pinatutubos ng ransom. Meron ding biktima ng human smuggling, prostitution at iba pang krimen. Bukod sa POGOs, ang paghihigpit ng DFA sa pagbibigay ng visitors visa ay kasunod ng pagdagsa ng Chinese students sa bansa, partikular sa Cagayan, at nagsipag-enroll sa mga universidad. Ang nakapagtataka, naninirahan ang mga estudyante sa EDCA sites o ito yung malapit sa mga training ground ng Visiting Forces Agreement na kabilang ng Amerika at ng Pilipinas. Ito yung EDCA sites. Ayon naman sa mga local officials ng Cagayan, mga lehitimo ang mga estudyante at inaprubahan ng Commission on Higher Education. Ang mga illegal POGOs ngayon ang naghahatid ng pangamba sapagkat maraming Chinese ang naka-empleyo sa kanila sa mga sinalakay na POGO hub sa Bamban, Tarlac at Porac, Pampanga. Maraming Chinese ang naaresto. Pinaghihinalaan naman na may mga nakapasok na espiya ang China at naka-empleyo sa POGOs. Ito ay makaraang makakumpiska ng 5 uniforme ng People's Liberation Army o PLA sa Porac noong Hunyo 2. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, tinatayang may 300 illegal POGOs sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kung ganito karami ang POGOs, nasa panganib ang pambansang seguridad ng bansa. Maaaring napasok na nga ng mga espiya ng China ang bansa at ang POGOs ang kanilang ginagamit para mapalawak ang pagmamanman. Hindi imposible na maaaring magising ang sambayanang Pilipino na nakapaligid na ang mga sundalong inchik. Mahigpit mahigpit pa ng todo ang DFA sa pagtanggap ng bisitang Chinese. Bantayan din ang mga tiwali sa Bureau of Immigration at baka sila ang maging daan para makapasok na naman ang mga Chinese. Matatandaan ang pastillas scam kung saan nagsusuhol ang mga Chinese ng 10,000 pesos bawat isa sa mga korap sa BI para makapasok ng walang kahirap-hirap. Bantayan ang Chinese, gayon din ang mga korap sa Bureau of Immigration. Ayan ang masakit dyan, yung maraming Chinese na dumadalaw o bumibisita, nagpupunta dito sa ating bansa, sa Pilipinas. Kunwari turista, estudyante, o nagtatrabaho, yung pala mga espiya o spy. Baka mamaya katulad nung kwento ng mga matatanda nung panahon ng digmaan, ang daming mga Hapon na nagkalat, yung pala mga sundalo na. Kaya nung nagdigmaan, talagang nandiyan na sila. Parang ganito rin dito sa atin ngayon. Inuunti-unti tayo ng China. Dapat manindigan dito tungkol dito. Pagbawalan na ito. Maglabas ng panuntunan ng ating presidente
na ipagbawal niya to. Alisin ang mga pogos. Huwag na silang manghinayang sa kikitain o kinikita. Kahit na sabihin yung iba dyan legal, eh, ang daming korap na mga opisyal, lalo sa Bureau of Immigration, na bayaran ng pera. Kaya ayan, maraming krimen na nagaganap. Minsan o madalas kapwa Chinese pa nila ang biktima rito. Kaya wag na sana natin hintayin na lumala ang sitwasyon, lalo meron tayong sigalot sa WPS na inaangkin teritoryo din ng China. Walang magandang idudulot itong mga pogos na ito. Ito ay perwisyo o benepisyo, yan yung tanong ng mga marami sa atin. Pati mga kabuhayan ng mga mangingisda na damay. Hindi lang yan, ang ekonomiya ng ating bansa damay na rin. Ekonomiya, soberanya at kabuhayan.